Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ay continuation po ng ating series on the book of Ephesians. Nasa chapter 6 na po tayo ngayon at ang ating pag-aaral ngayong umaga, pinamagatan ko pong Christ-centered families. Kung matatandaan ninyo kung saan tayo natapos noong nakaraang Wednesday, or rather Tuesday, ang pinag-aralan po natin noong nakaraan ay Christ-centered marriage, kung saan si Apostol Pablo ay tumalakay tungkol sa kahalagahan ng isang pamilyang nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, ang relasyon ng mag-asawa, ang pagpapasakop ng asawang babae, at ang pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawa ay binigyan po ng emphasis ni Apostol Pablo. Ngayon naman po ay ating sisilipin ang karugtong nito sa Ephesians chapter 6, 1-4, kung saan ay inuutusan tayo na pahalagahan at itayo ang ating mga pamilya sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan po ninyo ako at ating basahin ang mga talata. Ephesians 6, 1-4, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Pagpalainawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulayan. Ano po ang theme ng ating pag-aaral? Sa mga sanay sa Tinig ng Pag-asa, alam po ninyo na ibinibigay natin ang tema ng bawat talatang ating tinatalakay. At sa araw na ito, ang theme, The Christian Household Reflects the Gospel, when children honor their parents and parents raise their children in the Lord. So ito po yung ating theme. Alam niyo po yung Ephesians chapter 6, 1-4 is a continuation of the Apostle Paul's teaching on Christian relationships, specifically within the household. Lagi po nating ipinapaalala dito sa Tinig ng Pag-asa na yung huling mga talata, or rather huling chapters ng Ephesians ay tumatalakay sa pamumuhay Kristiyano. Inia-apply o tinuturuan tayo paano i-apply ang mga bagay na ating natutunan sa doktrina at theology. Ito yung tinatawag na orthopraxy o the way a Christian should live. So after addressing the husband and the wives, Ephesians 5, 22-23, sa mga talatang ating binasa, si Apostol Pablo'y nakikipag-usap sa mga anak at sa mga magulang. Showing how the gospel shapes the family life is very important at dapat natin itong matutunan. Mga kapatid, in a culture that either idolizes or neglects the family, we must ask, how does the gospel, how does the Word of God shape our homes? So, ang ating gagawin ngayon, i-examine natin ang bawat mga talata. Samahan po ninyo ako, one verse at a time. So, ang unang hamon ni Apostol Pablo, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang una. Obey and honor your parents. Yan po'y malinaw na sinasabi sa verse 1. Obey your parents in the Lord, for this is right. And the address was given to whom? Children. Kapag sinabing children, sino ba ang hindi naging child at one point? Lahat tayo'y naging mga anak. Kahit po tayo'y mga magulang na ngayon at meron na tayong mga apo, at one point tayo po'y anak. Kaya ang pangungusap na ito ni Apostol Pablo ay para sa lahat. At ang pag-uutos na ito ay isang direktahang commandment na ito ang mabuti. The obedience is a design, and it was designed by God. To obey means to listen under authority. Sa panahon ngayon na tila hindi na nakikinig ang mga kabataan sa otoridad.
na napakadali na ang mga kabataan ay masway ng rebellion at ng katigasan ng kanilang mga ulo. Ang mga pagpapasya na tila hindi na kinukonsidera ang isipan at layunin ng mga matatanda. Sa panahon ngayon na talaga namang makikita natin ang influence ng maraming mga bagay sa buhay ng mga anak. This command rather is rooted in creation. It is rooted in God's law. It is simply right to obey. Alam niyo mga kapatid, minsan akala natin ang obedience ay optional. Pero if you are familiar with the military, yung mga sundalo, pagpasok mo pa lang bilang sundalo, ang unang-unang isasaksak sa isipan mo is to obey before you ask. To obey before you question. At ito po mga kapatid ay hindi optional. Obedience also to the parents is not optional, especially to the Christian children. Because obedience to the parents in the same manner is obedience to Christ. Amen? Ikinukumpara ang ating pagsunod sa ating mga magulang sa pagsunod natin sa Panginoon. Kung yun nga ang mga magulang na ating kasakasama, may mga utang na loob tayo directly at nakikita natin, hindi natin masunod. How much more ang Panginoon na hindi naman natin nakita? Ang Panginoon na nabasa lang natin at atin lang pong narinig sa mga pahayag ng mga mangangaral. Kaya yung obedience natin sa ating mga magulang ay hindi optional kung hindi ito'y paglalarawan ng ating pagsunod sa ating Panginoon. No one can say na, I love the Lord and I obey the Lord and they hated their parents. Hindi po yun magtutugma. Yun po ay hindi pwedeng maging patunay ng isang pamumuhay Kristiyano. Kaya kung ikaw ngayon ay anak at sinasabi mong mahal mo Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, pagulong-gulong ka pa sa pagsamba sa Panginoon, and yet, galit ka sa magulang mo, hindi nagtutugma. There is a sense of hypocrisy, there is a sense of, hindi normal at hindi tugma bilang isang Kristiyano. Sapagkat our obedience to our parents is a form of obedience also to Christ. So, ang sabi diyan, obedience is God-designed, tapos ang sumunod na term ay in the Lord. Ano bang ibig sabihin yon? Obey your parents in the Lord. This phrase shows that obedience is not merely social or cultural. Our obedience is rooted and connected with our spirituality. Mga kapatid, hindi ka sumusunod sa magulang mo dahil ito yung kinagisnan na tradisyon at kultura. Hindi natin ginagawa ang paggalang sa magulang dahil pinalaki tayo sa kulturang gumagalang sa magulang. Hindi po tayo nagmamano dahil lumaki tayo sa isang pamilya na nagmamano. Hindi po tayo humahalik sa pisngi, tanda ng paggalang at pagrespeto dahil pinalaki tayo sa pamilyang humahalik sa pisngi. Hindi po. Ang pagsunod natin sa ating mga magulang ay dapat connected and rooted sa mga bagay na espiritual. Children obey as an act of worship to Christ. Amen? Malinaw naman ang talata, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, ginagawa natin para sa Panginoon. And so it is with our obedience with our parents. As a form of worship, ginagawa natin ito bilang pagluwalhati sa ating Panginoon. Kaya in any way na ang mga anak ay sumusuway at nagre-rebelde sa kanyang mga magulang, in a way, nagpapakita ito ng paglapastangan din sa Diyos. Kaya nga po, sa verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Honor your father and your mother. So, honor goes beyond obedience. Yung paggalang ay mas malalim kesa sa pagsunod. Bakit? Pwede kang sumusunod ng walang paggalang. Pwede kang sumusunod ng may pagdadabog. Pwede kang sumusunod ng masama ang loob.
So yung honor includes attitude, speech, and behavior. Even when a child becomes an adult, honor continues through respect and care. Kaya makikita nyo na minsan, ang pagsunod ay napipilitan lamang dahil pag dumating doon sa punto na pwede na siyang hindi sumunod, makikita na natin ito sa mga attitude ng mga kabataan. Ano ba yung sinasabi mo, Pastor Ruel, na pwede nang hindi sumunod? Kasi po dito sa Canada, sa North America, dumarating yung panahon na mawawal na talaga ng control ang mga magulang sa kanilang mga anak when they reach the age of maturity. Pag umidad na po ng 18, ang inyong mga anak sa lugar na ito ng Canada, they can decide in whatever they want for their lives. Hindi ka napipirma ng anuman dokumento para sa kanila. They can sign their own documents. They will decide on their own plight, and whatever they want in life, sila na po ang nasusunod. No? Pwede nga sabihin ng anak na ayaw niyang ipakita sa kanyang mga magulang ang kanyang medical records. Walang karapatan ng magulang na pusisiin kung ano record ng kanyang anak. Wala nang pwedeng gawin ng magulang kung isinabi ng anak na you no longer allowed to, to meddle with my life. Siya na ang masusunod. Kaya dito madaling makita kung ang mga ginawang pagsunod ng anak nung nasa loob pa ng bahay ay bunga ng respeto, bunga ng pag-ibig, at bunga ng espiritual na pagsunod. Dahil pag nawala na sila kung meron na silang access para hindi sumunod, gagawin nila yon. At yun ang malungkot. Maraming mga bata pagdating ng 18 sa atin sa salitang Filipino ay parang mga nakawala sa kural. Kaya honor goes beyond obedience. Pwedeng sumusunod dahil wala lang choice. Pwedeng sumusunod dahil pag hindi, mapuputulan ng allowance. Pwedeng sumusunod dahil pag hindi, tatanggalan ng internet, tatanggalan ng cellphone, tatanggalan ng mga privileges. So susunod, hindi dahil sa gumagalang. Pero ang pagsunod na sinasabi rito sa mga anak ay pagsunod in the Lord. Pagsunod na bunga ng pag-ibig. Pagsunod na bunga ng pagsamba. Katulad ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Children, obey as an act of worship. Honor your father and mother, which is the first commandment. Ano po? At ang maganda rito, mga kapatid, ito'y may pangako. At ang pang-apat, God's promise still stands. The Apostle Paul quote the fifth commandment. Ang panglimang utos, ibigin mo ang iyong mga magulang. No? Igalang ang iyong mga magulang. Ikalimang utos sa 10 utos na may pangako. Take note, this is not a health and wealth guarantee. Walang garantiya na kapag sumunod ka sa iyong mga magulang, ikay pagpapalain ng liglig, siksik at umaapaw. Hindi rin ito pangako ng paglusog ng iyong katawan at hindi pagkakasakit. Pero ito'y general principle. Societies and lives flourish when families follow God's order. Mga kapatid, mag-obserba kayo ng mga pamilya. Ang mga pamilya na may kapayapaan ay ang pamilyang sinusunod ang panuntunan ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga pamilyang kilala ninyo kung ano ang takbo ng kanilang mga buhay. Maaaring successful sila in terms of money, maaaring successful sila in terms of material things, pero wala namang kapayapaan. Maaaring meron namang pamilya na salat sa mga bagay na material, pero makikita nyo ang pagmamahalan, makikita nyo ang pag-uunawaan, ang pagsusunuran, at ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi po nangangahulugan na kapag ang mga anak ay naging masunurin sa mga magulang, ay garantiya ito ng kayamanan at kalusugan. Pero dito po makikita natin, general principle yon, na ang sino man na nagpapairal ng ganitong pag-ibig sa tahanan at pagsunod sa Panginoon, kakakakitaan talaga natin ng kapayapaan at magandang takbo ng buhay. Kaya kung uugatin ninyo, mga kapatid, kung bakit
nag-aagawan ng lupa, nagkakapatayan pa, nagkakademandahan, kapatid sa kapatid, magulang sa anak, ay nag-ugat saan? Sa hindi pagsunod sa ikalimang utos. Sa hindi pagsunod sa payong ito ni Apostol Pablo. Kaya kung titingnan natin, sino ba ang biblical example nito? Ang biblical example nito, wala namang iba kundi ang Panginoong Jesus. In Luke chapter 2 verse 51, Jesus was subject to Mary and Joseph. Though he was the Son of God, he is God. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nagpasakop siya sa kanyang mga magulang sa laman. Simula pagkabata, naging masunurin siya. Pero sa krus, he honored Mary by entrusting Mary to his beloved disciple John. Kasama yon sa 7 wika. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kataga ng pagtatagubilin, palatandaan na Jesus honored his mother. He honored Mary by entrusting Mary to John. So makikita po natin mga kapatid yung pagpapahalaga, yung pag-ibig, yung pagrespeto. Kaya sa atin ngayon, sa oras na ito, bilang mga anak, kumusta tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga magulang? Kumusta tayo sa ating relasyon sa ating ama at sa ating ina? Ang hamon ni Apostol Pablo, at ito ay hindi suggestion kundi utos, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor, give honor, not just obey na masama ang loob, kundi honor, paggalang sa iyong ama at ina, dahil ito ang unang utos na may pangako. Amen? No, sabi, all will be well with you in the land. Ayan. So, pangalawang punto, kinakausap ang mga anak, ang mga ama, rather. Sabi ni Pablo sa mga ama, fathers, raise your children in the Lord. So, ito naman ang hamon para sa mga magulang. Ephesians 6:4. Fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. So, ito'y napakahalaga na pag-uutos. Kung kanina inuutosan yung mga anak na gumalang, ano ang igagalang natin sa ating mga magulang? Igagalang at magre-reciprocate yung pagmamahal na yon kung ang magulang ay nagpakita ng pagmamahal at paggalang din sa karapatan ng ating mga anak. How? By raising them up in the training and instruction of the Lord. Mga kapatid, ito naman ang totoo eh. Pag pinalaki mo ang mga anak mo sa pag-ibig sa Panginoon, iibigin ka rin. Pag pinalaki mo ang iyong mga anak sa pagtuturo na para mahalin ang Panginoon, mamahalin ka rin. Pag tinuruan mo silang igalang ang Panginoon, ang panuntunan, igalang ang pagsamba, igalang ang salita ng Diyos, igagalang ka rin. Kaya nga dito, ang paalala ni Pablo, warning against provocation. Ano ba yung provocation na sinasabi dito? Do not exasperate. Fathers are addressed as the heads of the home. Bilang tatay, ikaw ang pari, ikaw ang hari, ikaw ang propeta, ikaw ang pastor ng iyong tahanan. So anong dapat gawin? Ang tatay dapat manguna, no? Not to lead with harshness, not to lead with criticism, not to lead with neglect, or not to lead in inconsistency. Kaya minsan nalilito ang mga bata, alin ba susundin? Minsan bawal, minsan hindi, minsan mahigpit, minsan maluwag, minsan pwede, minsan hindi. Inconsistency tawag doon. Colossians 3:21, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So si Pablo din ang sumulat niya sa mga taga-Colosas naman, na the same word was given, exasperate, sa Colossians, embitter, a harsh
father can drive children away from the faith, not towards the faith. Amen? Yung malupit na ama, naglalayo, nagtataboy sa kanyang mga anak sa pananampalataya. Paano matututunan at paano mamahalin ng ating mga anak ang salita ng Diyos kung itinataboy natin sila sa salita ng Diyos? Kung tayo mismo ang nagpapakita ng inconsistency sa ating mga pamumuhay, paano natin ipapadama na ang Diyos ay mahabagin gayong tayo bilang mga magulang ang larawan ng isang dapat ay mabuting Diyos sa ating tahanan? Bilang mga magulang, we are the head of the home. We must not lead with harshness, with criticism, with neglect, or with inconsistency. Ang sabi ni Pablo, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So dito po makikita natin, dalawang bagay ang binanggit ni Pablo rito. Bring them up in, one, discipline. Bring them up in discipline. Sa Greek yan, paideia. Paideia, na ang ibig sabihin yan, training, not just punishment. This refers to training. Kapag sinabing disiplina, hindi ito paglalapat lang ng judgment, pagpalo, paghagupit, pagsesermon, hindi. Ang discipline ay pagte-training, like what we do sa gym. Pag nagpunta ka ng gym, disiplina kailangan doon. Hindi pwedeng every other day ang punta doon. Talagang consistent. O halimbawa, pupunta ka sa gym, ano tawag doon? Mag-gym ako ngayong buwan. Next month na uli-ulit o sa susunod na taon na uli. Hindi pwede. Continuous and consistency is the key to develop muscle. And so it is with our children. If you want to develop your children, you need to train them. Train them in the fear of the Lord. Bring them up. How? In discipline. And that includes structure, correction, and nurture in righteousness. Mahaba ang talata na gusto kong ibigay sa Hebrews chapter 12. Ganito po ang sinasabi. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, then everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Mga kapatid, maniwala man kayo o hindi, you will come to a point of realization. Kayo naman tayo naman, ang mga may edad na, mostly ang mga nanonood naman sa akin, may mga edad na kaidarin ko, mas may edad sa akin, o yung mga more or less mga magulang na. Kayo po na mga magulang na ngayon, I know that you at some point in your life came to a realization na may mga pagkukulang din kayo sa inyong mga magulang. Marami tayong mga nagawa na dati hindi naman natin gusto't hindi natin naiintindihan. May mga pagkakataong napipikon tayo, nagre-rebelde tayo, may mga pagkakataong nakakapagsalita pa tayo ng hindi maganda sa ating mga magulang, bunga ng hindi kasi nasunod ang gusto natin. Pero pag umidad ka na, may sarili ka ng mga anak, you will come to a point of realization na kung ano yung mga bagay na ginawa sa iyo ng iyong mga magulang, di ba ganun din ang ginagawa natin sa ating mga anak? Sapagkat alam natin na ito ang makabubuti. Kailangan ng mga bata ng disiplina. At ang tanong, sino ang maglalapat ng disiplina?
Tandaan po ninyo, ang mga magulang na hindi natutong maglapat ng disiplina sa kanilang mga anak, papalitan ng ibang otoridad para maglapat ng disiplina. At ang malungkot nito, kalaunan ang magdidisiplina sa inyong mga anak ay mga otoridad ng gobyerno, kung hindi warden sa bilangguan, mga pulis sa kulungan, o kung sino-sino pang mga otoridad. Nakita niyo po mga kapatid? Kaya dito, pinagkukumpara ng sumulat ng aklat ng Hebreo yung discipline that the Father gave to His children. Bagamat ang konteksto nito ay ang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos, kinukumpara ito sa pagdidisiplina ng Ama. Bagamat nakakatulong yung pagdidisiplina ng Ama sa kanyang anak, higit na nakakatulong pag ang Diyos na ang nagdidisiplina, kasi nga po ang Diyos alam niya ang lahat at hindi siya nagkakamali. Tayo bilang mga magulang, bagamat minsan may mga paraang mali din tayo ng pagdidisiplina, pero ang importante roon, magdisiplina. We need to structure, correct, and nurture our children in righteousness. Amen? Pangalawang term na ginamit ni Apostol Pablo, hindi lang naman discipline, kundi instruction. Nothesia sa Greek ang ibig sabihin niyan. Ano ba yung instruction? Teaching, warning, guiding with words rooted in Scripture. Yan ang instruction. Pagtuturo. Ano po? Warning, guiding. Walang iniwan niya sa isang batang nagsisimula pa lang humakbang. Matatalisod, madadapa, pero may paraan na ituturo ang magulang para maging matatag, para tumama ang hakbang, para alam na kung papaano tatayo at alam na papaano humakbang paglakad. And that includes teaching, warning, guiding, instruction. Tungkol naman sa pamumuhay at hindi lang sa mga pisikal at material na bagay, kung papaano mamumuhay, paano magiging moral, paano magiging matuwid, paano magkakaroon ng integridad, dapat ang lahat ng instruction ay rooted sa salita ng Diyos. Take note, not just about behavior, but shaping the heart with the gospel. Turuan natin sila at ang unang pahayag ng Ebanghelyo dapat sa tahanan naririnig. Katulad po ng biblical example natin, walang iba kundi si Timoteo. Si Timothy was taught the scripture from childhood by his mother and grandmother. Saan po natin mababasa yan? 2 Timothy 1:5. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. There was no mention of his father or the grandfather. Pero dito, inacknowledge ni Apostol Pablo na yung buhay ni Timoteo ay rooted, grounded. Saan? Sa salita ng Diyos, sa pananampalataya na nakita sa kanyang lelang, sa kanyang lola na si Lois, at sa kanyang ina na si Eunice. At ang sabi ni Pablo, kita ko na rin yun sa iyo ngayon. Meron pa rin sa 2 Timothy 3:15, kailan ito nangyari? And how from infancy, simula pagkabata. Mula sa pagkabata, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, sino daw ang nagturo? Si Lois, si Eunice. Kailan ginawa ang pagtuturo? Sabi, mula pagkabata. The Apostle Paul saying to Timothy that you have known the Scripture from infancy. Amen? So, fathers are still called to lead the spiritual foundation of their children. Maliban na lang, marahil dito sa pagkakataong ito, absentee father yung tatay ni Timothy, maaaring patay na, hindi natin alam, but there was no mention of the father of
Timothy. Pero si Timoteo lumaki sa aral, sa turo, sa pananampalataya mula sa kanyang lelang at sa kanyang ina. So in application, Christ at the center of the home. Magagawa lang naman natin ito bilang mga magulang kung si Kristo ang nasa gitna ng ating mga tahanan. Kaya for the children, obeying your parents is part of your Christian walk. If you are a believer and you are really a Christian, byproduct ng pagiging Kristiyano ay ang pagsunod sa magulang. Kung puno ka ng rebellion, malaking question yung pananampalataya mo. Hindi po pwede na hallelujah, hallelujah paglinggo, pagkatapos napaka-rebelde mo sa iyong mga magulang. Hindi po pwedeng taas ang kamay, tulo sipon sa pagsamba, pero pag uwi, kalaban mo na lahat ng nasa bahay. Hindi nagtutugma ang mga bagay na natututunan at ang ipinamumuhay. Kaya ang tanong, how does my obedience reflect my love for Christ? Amen, mga anak? Now, sa mga magulang, your job is not just to make your children behave. Hindi lang naman ang trabaho natin paupuin, kurutin para hindi kumilos, kurutin para huwag magtatakbo. Hindi lang yon ang tungkulin natin sa ating mga anak. Pero doon nagsisimula yun . Kung doon pa lang na maliliit yan, hindi mo masaway, naku po mga kapatid. Ano asahan mo? Yung man tipong pumunta kayo sa grocery, may kinuha yung anak mo, sinabi mo wag, tapos nagtatarang, nagpagulong-gulong. Tapos sa loob ng church, yung kumakasigaw, hindi masaway. Anong paglalarawan nun? Paglalarawan nyo ng walang disiplina ng mga bata ba? Hindi ng mga magulang. Yung mga anak ay larawan niya ng mga magulang. Maliban na lang, sorry mga kapatid, maliban na lang kung mga anak nyo ay may ADHD, may ADHD, may autism. Aminin natin, mahirap silang kontrolin. Pero alam niyo po mga kapatid, meron po akong alam na mga magulang, may Down syndrome yung mga anak pero naturuan pa rin nila na mag-behave. Naturuan pa rin nila na pumirmi. Pero marami akong kilala, wala namang sakit yung anak. Pero ang tingin ko ang may sakit yung mga magulang. At ano sakit ng mga magulang? Hindi nila dinidisiplina ang kanilang mga anak. Parents, your job is not just to make your kids behave, but to disciple them in Christ. Teach them to love the Lord. Teach them to obey. Teach them to hear. And primarily, kayo ang pakinggan. Lungkot na lungkot ako, mga anak ng pastor, kung makatumbling, Mga anak ng pastor, kung manggulo. Pastor, magbigay ka ng panahon sa pagdidisiplina sa mga anak. Mga kapatid, mga magulang, huwag niyo pong iasa sa Sunday school teacher ang disiplina ng inyong mga anak. Huwag niyo pong iasa sa mga tagapagturo ng Biblia ang inyong mga anak. It is primarily your goal, your purpose. Kaya kami mahalaga pa rin ang Sunday school kasi sa Sunday school, maliban sa atin na mga magulang, meron pang ibang nagre-reinforce ng turo sa ating mga anak at yon ay ang mga Sunday school teachers. Diba? Minsan nga ako, mas magaling pang mag-reinforce yung mga Sunday school teacher Natutuwa ako nung araw yung mga anak ko pag uwi, sabi, tinuro po sa amin ito, Sunday school. We learned this from Sunday school. Yung isa yung nakakaligtaan mo na ituturot na ipapaalala ng mga Sunday school teacher. Pero mga magulang, huwag niyong kalimutan, your job is not just to make your kids behave, but to disciple them in Christ. The question is, do you model grace, patience, and instruction from the Word? Pastor, ikaw ba'y modelo ng pasensya, ng grace, ng instruction from the Lord? And now, for the church. Sa simbahan, ano role ng simbahan? Support families. The church should support the families. I-encourage ang mga ama
turuan ang mga bata, model healthy relationships. Yan ang gawain ng simbahan eh. Bakit? The church is a spiritual family. We all play a role in building Christ-centered homes. Kaya makikita nyo sa budget ng simbahan kung papaano pinapahalagahan ng simbahan ang ministeryo ng mga bata. Sa Winnipeg Unida Christian Church po, isa sa pinakamalaki budget namin, budget para sa kabataan. Budget para sa Sunday School. Budget sa paghubog ng buhay espiritual ng mga kabataan. At saan nakasentro ang mga gawain? Nakasentro ang mga gawain sa pag-encourage sa mga magulang papaano magiging mahusay na tagapagturo sa kanilang mga anak. We encourage parents. We encourage couples ministry. We encourage young married ministry na turuan at gawing mga disipulo upang makapagdisipulo rin sila sa kanilang mga sambahayan. Amen? So in conclusion mga kapatid, the gospel and the home. Jesus obeyed perfectly where we often fail. Jesus honored his Father unto death. In him, we find both the forgiveness and power to build families that glorify God. So, anong ibig sabihin nito? Yung ebanghelyo, hinubog ang ating mga pamilya. Yes, it is not perfect, but it is centered on Christ. The love, grace, truth, and order of Christ should flow from the parents to the children, and from the children back in honor to their parents. Tandaan, kung anong ginawa natin, babalik din sa atin. Amen? Kaya if you are intending na pagdating ng araw, galangin ka ng iyong mga magulang, ng iyong mga anak, at ikay magulang ngayon, train mo yung mga anak mo. Train them in the fear of the Lord. Amen mga kapatid? So ano pong reflection questions? 1. Children, are you honoring your parents as the Lord commands? Parents, are you pointing your children to Christ with your discipline and teaching? Families, is Christ truly the center of your home? Makatulong nawa ang reflection questions na ito, makatulong nawa ang ating pagbubulay-bulay ngayong umaga sa mga salitang ito ni Apostol Pablo. Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, our Sovereign Lord, thank you for giving us your word to guide our homes. Help children to obey and honor their parents in the Lord. Strengthen fathers and mothers to raise their children in the nurture and instruction of Christ. Lord, may our homes reflect the beauty of the gospel, and may the next generation walk faithfully with you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod si Pastor Ruel. Maligayang araw ng Huwebes po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. God bless everyone.